At hindi po turo ni Satanas yan. Turo ni Satan yan. Wala kang mababasa sa Biblia na si Satan nagtuturo about sa kaligtasan. So paano na naging Satan yung usas? One saved is always saved. Saan sa talata sa Biblia, Dinmar, nababasa yung nagtuturo ng kaligtasan ay si Satan? Maganda nga po, no? Mayroon tayong panoorin na video sa debate ni Pastor Ben at saka ni Dinmar sa SDA. So gagawa tayo ng mga ilang i-comment, no, patungkol po sa kanilang discussion. Totoo ba na ang kaligtasan nawawala? Africa. Ay ngayon, mababasa dito, premise ito, kasi nga ito na nga yung nabinasa mo kanina, sabi ni Kristo, pag manatili yung mga ligtas, ay magbubunga. So disagree ka ba dyan? Kristo, yes or no? Yes, yung kung mananatili. Eh, hindi na natili. Ano sabi? Kung mananatili, eh, hindi na natili. Oh, hindi magbubunga, hindi maliligtas. Oh, kaya may free will pa rin po ang isang mananampalataya kasi nahihiwalay eh. Oh, Sister Bro. Ayan, makikita natin yung response ni Brother Dinmar na isang SDA na about sa kaligtasan, yung sa John chapter 15 verse 1 down to 5, no? So para sa kanya, kailangan mananatili ang isang tao para maligtas. So una, binanggit niya yung kaligtasan, tapos mananatili para sa kaligtasan. So parang contradict na yung kanyang sinasabi, kaligtasan una, tapos mananatili para maligtas. Ikalawa, ang kanyang sinasabi, mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan manatili ang isang tao para maligtas. Saan kaya sa Biblia na ating mababasa na mananatili ang isang tao para maligtas? Ngayon sa future, ngayon sa ating panahon. Kasi iba naman yung sa Matthew chapter 24 verse 13. Sa future 'yon, no, pag mangyari yung great tribulation. Pero wala na yung mga ligtas sa mundo, nandoon na sa langit. So ngayon sa atin, sa ating henerasyon, saan sa Biblia mababasa o ating makikita na pag ikaw ay mananatili, ikaw ay maliligtas? Saan sa talata sa Biblia? So sabi mo, agree ka doon kay Kristo. So ibig sabihin, agree ka nga na ang pinag-uusapan pala doon, hindi sa kaligtasan ng ligtas na, kundi sa bunga ng isang ligtas. Yes or no? No, pareho. No, pinag-uusapan ang kaligtasan at yung magiging bunga ng pananatili kay Kristo. No, kaya kung ang isang tao humiwalay, wala siyang bunga. Hindi siya maliligtas. Kaya sabi dito, ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, inaalis niya. May nananatili kay Kristo, inaalis pa rin. So patungkol naman sa kaligtasan, no, sa John chapter 15, hindi tayo gumawa ng kabutihan para maligtas, no, kundi ang isang ligtas ay nagbubunga ng kabutihan o mabuting gawa. So baliktad kay Dinmar, kailangan gumawa ng kabutihan para maligtas. Mission Bro, saan ba natatanggap yung eternal life ng kaligtasan na bigay ng Panginoon Jesus? Doon ba sa kanyang bunga na nagawa or doon sa pananampalataya? Alin? Okay. 10 seconds. And so maganda yung tanong ni Pastor Robin sa kay Dinmar. At ang gusto ni Dinmar ay magtinsikan siya. Ang kaligtasan po, base sa aking presentation, yan yung kinaroroonan ng anak. 1 John chapter 5 verse 12. Ibig sabihin nun, kung basyan mo sa 1 John chapter 5 verse 12, no, mali naman dyan sa talata na kung mayroon kang Kristo sa buhay mo, ibig sabihin ikaw ay ligtas na. Okay? So, ang tanong, si Dinmar ba ay mayroon na bang Jesus Christ? Ligtas na ba siya? Kasi kung ligtas na siya, according sa Biblia sa verse 13, talagang maunawaan niya na alam niya na siya ay ligtas according sa Biblia. Sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang sumampalataya, kung pipiliin kong
mananatili kay Kristo at sumampalataya sa Kanya, doon ako maliligtas. Oh. Yun po yun. Yun po sagot, John 3:16. Sabi daw ni Kristo. Pero wala namang binanggit si Kristo sa John 3:16 na kung sino ang mag-abide sa kanya man binanggit sa talata sa John 3:16. So, ibig sabihin itong si Dinmar based sa kanyang unawa lang at hindi ito based sa Bible. Iba kung ating mabasahin yung Bible, John 2:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayan yung sinasabi ng Bible, hindi sinasabi ni Dinmar na puro haka-haka. Yun dito na matanggap ang preservation na hindi siya mapahamak doon sa impyerno. Dito ba sa tinatawag na pananampalataya na siyang kakain or doon sa kanyang bunga? Alin po? Okay, 10 seconds. Ang kondisyon yung kumain. Ang sabi, kung ang sino mang kumain. Eh, kung hindi kumain, wala kang magawa. O, kaya pagka ang Diyos nagligtas, nagbigay ng kaligtasan, kung ayaw mo, wala kang Yung John chapter 6 verse 51, kung hindi siya, ang ibig sabihin ng eat doon or kumakain, hindi po yun literal na kinakain, kundi ikaw ay sumampalataya sa Diyos. Ibig sabihin kung isang tao pag hindi sumampalataya sa Diyos, hindi siya talagang maliligtas. No? So, simple. Pero hindi yun sa mabuting gawa na para mag-gain mo yung kaligtasan. Sa John 3:16 din, ngayon, sabi ni Kristo doon, ang tinatawag na manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ano ba ang kondisyon niya doon? Para makatanggap ng buhay na walang hanggan, na kaligtasan, na walang hanggan, na kaligtasan. Doon ba sa pananampalataya sa kanya sabi niya or doon sa bunga, na manatili ka sa bunga? Okay, 10 seconds. Ang kaligtasan ay nakabatay sa free will mo. Kung ikay mananatili o hindi. O, kung ayaw mo, kung ay maligtas, may magagawa ba Diyos? Wala. Ayaw mo eh. O, next question. Parang galit ito si Dinmar. So napaka-simple na tanong. Sa John 2:16, nakabis ba? Ano ba ang paraan para ikaw ay maligtas o mayroong buhay na walang hanggan? Sa pamagitan ba ng pananampalataya or sa pamagitan ng mabuting gawa? Nag-10 siya, nagpaliwanag siya. No? Ang layo talaga ang kanyang sagot. At kinontra pa niya yung talata sa John 3:16. Kasi malino naman na pag ikaw ay sumampalataya sa Diyos, meron kang buhay na walang hanggan according sa John 3:16. Walang nilagay doon na kung ikaw ay mananatili, kung gumawa ka ng kabutihan, wala. No? Walang ibang sinulat doon kundi kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos, maligtas ka. Sa John chapter 10:28, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, sa mga mananampalataya, pinangakuan niya na binigyan niya ng buhay na kaligtasan na walang hanggan. Ngayon, siya ang umahawak nito, both yan doon sa tinatawag na mananampalataya at sa binigyan niya kaligtasan. Ngayon ang tanong, sino ba ang mas makapangyarihan sa kaligtasan ng tao? Yung Panginoong Hesus Kristo na naghahawak o yun ang free will mo na makawala sa kaligtasan? Alin po ang makapangyarihan? Yung free will ko. Yung free will ko. John chapter 10 verse 28. May kategory na tanong kung sino. No? Pero ang sagot ni Dinmar, yung kanyang free will raw ang mas makapangyarihan. Aba, hindi nag-iisip Saan naman na babasa sa Biblia na mas magkapangyarihan pa yung free will mo? Igan? Ano raw Dinmar? Ano raw yung sabi mo? Parinig ka balit? Yung free will ko. Nagawa ang Diyos kung ayaw ko. Ginamit yung pa yung John 10:28. Basag yan dito sa Hebrews chapter 10 verse 31. Ano sabi? Kakilakilabot na bagay na mahulog sa kamay ng Diyos. Oh, may nahuhulog pa pala sa kamay ng Diyos.
O sasabihin nyo, wala nakakawala sa kamay ng Diyos? Meron! O, yung mga ayaw manatili kay Kristo, yun ang mahuhulog So sa sabi mo kamay kasi, ng Diyos. mahulog pa yung nanampalataya. Ngayon sa John 3:16, sabi ni Kristo, yung nanampalataya, hindi na mapapahamak. Disagreehan mo ba ito, yes or no? No, hindi ako disagree. Disagree ako diyan sa unawa mo. Bakit? May minsan ng naliwanagan, Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, tungkol sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, saka humiwalay sa Diyos. Humiwalay pa eh. Paano yun? Oh, ito'y ligtas na. Humiwalay pa sa Diyos. Oh, di ba? O yung mga bulaang propeta na binili ni Kristo, 2 Peter chapter 2 verse 1, makaligtas na. Pero nagtatwa sa Panginoon na bumili sa kanila. O, sagutin mo yan. O, next question. Okay, next question. Okay, sagutin ko yan. Unang-una, ang John chapter 10 verse 28, kinontra mo sa Hebrews chapter 10 verse 11. Igan, basahin mo lang yung mga verses sa Biblia at nagpapatunay na ang kaligtasan hindi nawawala. Okay? So yung mga nawawala ay hindi po kasali yung mga ligtas. Unang-una sabi ng Bible in Hebrews 10 verse 29. According sa nagsulat ng Bible sa Hebrews, but we are not of them that drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. According sa nagsulat sa Hebrews Denmark, no, sabi niya, but we are not of them. So mayroon talagang umaalis according sa 1 John chapter 2 verse 19, dahil alam ng writer na hindi nila kasama iyon. Okay? So nakuha mo. Huwag ka lang magkuha ng isang talata. Kailangan mo ng context. Basahin mo. No? Basahin mo at unawain mo na ang kaligtasan hindi para nawawala at hindi kontra ang Hebrews chapter 10 verse 31 to John 10:28, kasi yung Hebrews, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay nag-support sa eternal security. At again, yung Hebrews chapter 6 na binasa mo, 6 verse 4 to 6, no? So ganyan talaga yung mga tao na hindi talaga gagamitin yung context. Kasi pag gagamitin yung context, mga kapatid, mga kaibigan, malalaman nila na yan pala ay mali ang unawa nila kung mag-conclude na sila sa 4, 5, and 6. So, dito sa Hebrews chapter 6 verse 4, babasahin natin at ating ipaliwanag. Sabi niya, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good work of God and the powers of the world to come, if they shall fall away. Ayan. So, mayroong if dyan, at saka sa verse 4, for it is impossible. At sinundan sa verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him into an open shame. So, ang sulat again sa Hebrews, mga kapatid, mga kaibigan, mayroon siyang tinatawag na therefore or conclusion. So, balikan natin yung Hebrews chapter 5 verse 11 and 12 para makikita natin. Sabi dito sa verse 12, for when for a time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So gusto ng writer, mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay, sabi dito, therefore, okay, gusto ng writer na sana ay sila ay magtuturo na, ngunit sila pa rin ay tinuturuan ng first of oracles of God. Kaya nga gusto niya, therefore, living in the principle of the doctrine of Christ. Iwanan mo na yung mga hindi doktrina ni Christ, no? Hindi turo ni Christ. At sabi dito, let us go unto perfection, not lying against the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Okay, of the doctrine of baptism and of lying of the hands and resurrection of the dead and of eternal judgment.
and this will we do if God permit. Ayan po yung gusto ng writer na therefore leaving the principle of the doctrine. So dito po makikita natin mga kapatid na nagtuturo ang Hebrews chapter 6 na supporting ito sa once saved is always saved. Kaya pag abot dito, for it is impossible, no? For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. So totoo ba na ang kaligtasan nawawala? Hindi. Hindi totoo. Bakit? Kasi ang kaligtasan, sabi ng verse, if they shall fall away. Kung, no, iba ito sa Tagalog pagbabasahin mo kasi wala siyang kung, no? Kung sakali, no? Ang nakalagay doon, shall fall away sa Tagalog. Pero kung basa natin sa English, if they shall fall away. So dito tayo mag-base mga kapatid, mga kaibigan, sa kung. Kailangan pa ba siyang maligtas? Kasi kaya nga impossible. Kaya nga impossible sa verse 4, imposible na ang isang ligtas na ay maligtas pa. Paano mangyari? Iligtas na, kailangan pa iligtas. Wala tayong magkita na bersikulo sa Biblia na ang anak ng Diyos maging anak ng Diablo at maging anak pa ni Jesus. Wala. Kaya nga imposible talaga sa ligtas na maging maligtas pa. At sa verse 6 mga kapatid, mga kaibigan, imposible din na si Jesus Christ ay makrucify sa cross. Imposible na yan eh. Kasi sabi ng Bible sa Hebrews na once and for all lang ang ginawa ni Christ. So dito na naman si Dinmar, debunk na naman sa dito sa talatang ito sa Hebrews chapter 6 verse 4 down to 6. Kasi ginamit niya, pero nagkakamali siya dahil ito pala ay supporting verse na ang Bible nagpapatunay na ang once saved is always saved o ang eternal life ay hindi nawawala. So sabi mo kasi mawawala talaga ang kaligtasan ng mananampalataya. Tapos sabi ko kanina kung sino bang mas makapangyarihan, yung free will mo or ang Diyos. Sabi mo naman yung free will mo. So ibig sabihin makapangyarihan ka pa pala sa Diyos, yes or no? Yes, yes, yes. Walang magagawa ang Diyos kung ayaw ko. Dahil ang pag-ibig, gaya ng Diyos, hindi namimilit. Hindi matatawag na ang Diyos ay pag-ibig kung pilit. Hindi ako pipilitin ng Diyos kung ayaw ko. Yun po ang sagot. Kaya pag sinabing Si Dinmar parang nakikita ko na stress na, nagagalit. Lakas na ng boses niya. Mas makapangyarihan pala si Dinmar sa Panginoon. Actually, yung kaligtasan hindi pinipilit. Ang kaligtasan para sa lahat, pero hindi ka pipilitin. Kasi may free will ang tao. Tatanggapin ba niya si Jesus Christ or hindi? Pero hindi po ito patungkol po na pipilitin ka para ikaw ay maligtas. Ang tungkol dito po mga kapatid, ang topic kasi ligtas na. Ligtas na at mawala yung kanyang kaligtasan. Kasi mali yung explanation ni Dinmar eh. Kasi doon pa siya pupunta para maligtas. Hindi ganun ang topic. Ligtas na siya. Kaya nga papatunayan niya na nawawala ang kaligtasan. Di ba? Layo talaga ang sasabi ni Dinmar. Next question. So, sino ba talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ikaw ba or si Kristo na nagsasabi na hindi na mapapahamak yung nanampalataya sa Kanya? O ikaw na nagsasabi na pwede pang mapahamak yung nanampalataya? Sinong tunay? Sinong nagsasabi? pareho. Pareho. Kaya nga may neuter eh. Patutunayan ko na nawawala ang kaligtasan ng isang tao kung hindi niya pipiliing manatili kay Kristo. May neuter eh. May basihan, may kondisyon. Okay, next question. Next question. Ito na naman sabi niya, both nawawala at hindi nawawala. Ano ba talaga, Dinmar? Ginawa mo ang sinungaling ang Panginoon. Actually, bakit mo sinabing both yung sagot mo? Kasi mali yung unawa mo.
Hindi naman sinungaling si Kristo Jesus na bibigyan ka ng eternal life pero napuputol pala. Meron bang eternal life na napuputol? So, mali ang unawa mo. Kaya nga against ka sa turo ni Jesus Christ. Genesis 3:3, ganito ang sabi. Ganito ang sabi, no? Datapwat sa bunga ng punong kahoy na yun, sa gitna ng halaman ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag mong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Mayroong babala ang Diyos eh. Huwag niyong gawin, baka kayo'y mamatay. Ano ang sinabi ng Diablo? Ang sabi ng Diablo, at sinabi ng ahas sa babae, tunay ngang hindi kayo mamamatay. Sa conclusion ni Pastor, ano sabi niya? Yung may eternal life na hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ito, yung binasa natin sa Genesis, ano sabi? Tunay ngang hindi kayo mamamatay. Kanino salita yan? Kay Satanas. Kaya ang osas, satanic doctrine. Okay, doon sa konklusyon, mga kapatid, nagbasa pa si Dinmar sa Genesis chapter 3 verse 3 down to 5. At sabi niya, mayroon daw sinabi si Pastor Ben sa kanyang konklusyon na dahil mayroon ng eternal life, hindi na namamatay. Well, tiningnan ko maigi yung konklusyon ni Pastor Ruben sa kanyang binanggit. Wala naman siyang binanggit na hindi na namamatay ang isang ligtas. Hindi porket meron ka ng eternal life, hindi ka na namamatay. So, ito si Dinmar, talagang ginawa niyang kasinungalingan dahil wala namang binanggit si Pastor Ben. Tapos, sinabi niya sa kanyang konklusyon. Ito masasabi ko, ang isang taong ligtas na, kukunin pa rin diyan sa physical death. Kasi yan ang bayad sa Hebrews 9:27 eh. At hindi po turo ni Satanas yan. Hindi po turo ni Satan yan. Wala kang mababasa sa Biblia na si Satan nagtuturo about sa kaligtasan. So paano na naging Satan yung usas? One saved is always saved. Saan sa talata sa Biblia, Dinmar, nababasa yung nagtuturo ng kaligtasan ay si Satan? Wala. Ikaw lang yung gumagawa ng salita dahil against ka sa turo ni Jesus Christ.